Maraming mga pagsubok ang mga dinadaanan ng ilan sa mga malalaking kumpanya na pag-aari ng bansang China sa ngayon. Marami ang nagsasabi na nasa peak na ng kanilang pagdomina sa buong mundo, kaya nagiging kilala na ang China bilang isa sa pinakamalaki, pinakamahusay at pinaka-advance pagdating sa lahat ng mga aspetong teknolohiya, maging nauusan ng ito ang mga malalaking pangalan na bansa tulad na lamang ng Japan at Estados Unidos. Pero marami din ang nagsasabi at naniniwala na halos karamihan sa makilalang Chinese company sa larangan ng aviation, shipbuilding, appliances, computer chips at parts, lalong-lalo na ang kanilang car manufacturing company. Mahigit 30,000 car dealers sa mainland China ang naharap sa panibagong malungkot na taon sa 2025, kung saan marami ang lumiliko mula sa mga profit generator tungo sa corporate failures sa loob ng 2 taon sa ilalim ng isang nakakapanghinang digmaan sa presyo, kalidad at usaping politikal. Mahigit sa kalahati ng mga Chinese car companies sa industriya ang nabigong makamit ang kanilang mga target na benta para sa 2024. Sinabi ng China Automobile Dealership Association o CADA sa isang ulat na pagtatapos ng Disyembre. Karamihan sa kanila ay dumaranas ng mga pagkalugi o nahirapan sa capital crunch at pagkadismaya ng mga consumers. Hindi lamang sa China kundi maging sa ibang mga bansa, lalong-lalo na sa gitnang silangan at sa mga malalaking bansa sa Europa ay 78% na ng mga Chinese car dealership ang nagsara bago matapos ang taong 2024. Dagdag pa rito, nagpahayag na rin ang isa sa pinakamalaking aviation company ng China na Comac na baka magdeklara na rin sila ng bankruptcy sa susunod na 2 taon kung patuloy na walang may magtangkilik at bibili ng kanilang mga bagong-bago na inilaunch na eroplano ang C919. Nagpapasaklulo na ang nasabing Chinese aviation giant ng tulong sa kanilang gobyerno sa pagmarket nito hindi lamang sa Greater China kundi sa ibang mga bansa na may mga malalaking airline company. Hindi naman sila binigo ng kanilang gobyerno dahil patuloy ang paggagilap at pangiingganyo nito sa ibang mga bansa na tangkilikin ang gawang China dahil sa garantiyang ligtas ito na gamitin kumpara sa American aviation giant na Boeing, kung saan binatikos ito dahil sa mga sunod-sunod na aksidenteng kinasasakutan nito ng kanilang mga eroplano na sanhi ang pagkamatay ng daang-daang manlalakbay sa himpapawid. Isa na rito ang Pilipinas sa nilapitan ng China sa aspetong ito dahil isa ang bansa sa pinakikilala at importanteng aviation hub sa buong mundo dahil na rin sa bilang ng mga flights na natanggap nito palabas at papasok ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto sa aviation industry, patuloy ang panunuyo ng China sa Pilipinas na suportahan nito ang lahat ng mga produktong gawa ng China, lalong-lalo na sa aspetong aviation at automotive industry. At pag nagkataon, pumatok ito sa panlasa ng mga Pinoy, siguradong wagi ang lahat ng mga produktong China sa buong mundo. At hindi man makaila, ang Pilipinas ang isa sa mga tinitingala ng ibang mga bansa pagdating sa business trial and error. Kailira rito ang bansang Thailand at ng Indonesia. Kaya ganun na lamang ang pagkakaroon ng interes ng China sa Pilipinas, Thailand at Indonesia pagdating sa kapalaran ng kanilang mga dambuhalang kumpanya. Sa ngayon, wala pa naging tugon ang mga nasasabing bansa sa mga hinain ng gobyerno ng China na suportahan ang kanilang mga kumpanya, lalong-lalo na ang kanilang aviation giant na Comac dahil wala pang natatanggap ng mga order ng mga kilalang airline company ng 3 bansa tulad na lamang ng Thai Airways, Garuda Indonesia, Philippine Airlines at Cebu Pacific.